Good morning mga kabatak.l. Gumawa tayo ng pugon para sa pagluto ng tinapay. Ang materials na ginagamit ko ay tinatawag namin dito sa Davao City na panas. Ibig sabihin yung patay na bato na kukuha sa gilid ng kalsada, yung mga nag-excavation na mga bakho sa mga kanal or kalsada, di ba, may patay na bato diyan, ma-excavate nila. 'Yun ang gawin kong pugon sa aking bakery, bake shop. Gumawa kami ng lutuan ng tinapay or pan sa amin dito sa Davao, pan Bisaya kasi. Ang una kong gagawin, magkuhan ako ng measure sa wide at saka sa length ng aking pugon. Kung gaano kalapad o gaano ka taas. Yan. Sige, sana mga kabatak.l, panoorin niyo ito hanggang matapos. Okay. Tingnan niyo muna ako Nagsukat ako, guys. Dito ko ilagay ang pugon ko, guys. Nilagyan ko ng foundation, guys. Yung square, yung gilid sa patungan ko ng mga bato na panas. Simento yan, guys. Mix ko na yung balas at simento para hindi mag-alog-alog, guys, kung sakaling magbe-build na ako pataas ba, file. Ayan. Take note, guys, patay na bato yan or panas sa amin dito sa Davao City. Yan ang ginawa kong bricks, parang tisa ba. Kasi masyadong mahal yung tisa. Tag 22 per bricks. 22 pesos. Morning, trabaho na pagos kong pugon. Itong bahay namin, guys, mga kabatak.l, kanto ito sa aming barangay dito sa Barangay Talandang, Tugbok District, Davao City, mga kabatak.l. Kaya napansin niyo sa left side ko, may kanto yan. Maraming sasakyan ang dumadaan. Kaya maganda dito magtayo ng painitan. Ano yan sa painitan ka ng snack house ba, either bibingka o pan. May chocolate factory din kami diyan sa harap namin, sa kabilang sa tapat ng aming bahay, kaharap sa aming bahay ay chocolate factory diyan, at saka tablia. Cooperative ng
dito sa Talandangan. Aming barangay. Ayan o. Okay, mandog tong straight. Kanto yan. Yun, yung straight doon, pamandog yan, Mabuhangin, District, Davao City. Itong sa wala, sa left side ko, Pakalinan District yan, Kalinan, Davao City. Ayan o, kanto talaga no, maganda sa kainan at saka snackan. Itong left side, right side ko, patungong Maa yan, Davao City. Right side, patungong Maa at Tugbok District, dyan din patungo. Ang Maa, mga 20 kilometers pa galing dito. Ang Tugbok, mga 10 kilometers pa galing dito sa amin. Yung pedicab namin, yan ang aming service pag magtinda kami ng bibingka sa downtown. Guys, galing dito sa bahay namin patungong downtown mga 20 or 25 kilometers. 22 ana. Sa isang linggo, 3 beses kami pupunta doon sa downtown mamaligyan ng bibingka. Kaya tong pugo na to, pwede pang bibingka, pwede din pang tinapay. Kasi sa bibingka, pag magpunta kami, magbinta kami doon sa downtown, madali lang mahalin. Maraming bumibili ba. Kaya makabayad kami sa mga bill namin sa bahay. Kaya nag-mix ako ng bago para sa ipatong-patong ko yung panas na brakes ko. Hindi yan, kaya yung mga panas, hindi yan binibili. Kinukuha ko lang yan sa mga tabi-tabi no. Libre yan pero medyo malayo lang karamihan. Nandoon sa malayo. Itong pedicab ko ang kinakakargahan. Itong balas, isang kubiko, 850 ang nabayad ko nito. Dala delivery. Malayo galing dito sa bahay. Mga 4 na kilometro. Free delivery, 850 isa ka kubiko. Barato na, di ba? Yan, patungong Maa na. Patungong Tugbok District. Pusa namin guys, oh. Guys, pusa namin. Kamunggay. Malunggay na puno yan, guys. Sinagip namin na pusa. Ito yung pusa na sinagip namin din. Nalagaan sa aming mga pusa dito din sa bahay. Kuting na pulot ko doon sa kambingan. Malayo. Nagpastol ako ng kambing. Malayo galing dito sa bahay. Mga 1 kilometro. Nakita ko yan doon din. Siya lang isa. Dinala ko na lang. Okay guys, excuse me. Yung drum. Ito yung drum na gagamitin ko. Yung pugon, paloob sa ayan o, dito ko ilagay. Nagfa-file na ako ng mga panas, ang wall niya, side by side. Dito ko ipatong yung drum. Dagdagan ko pa ng wall sa gilid. Gilid-gilid. Yan o. Sa maniwala kayo sa hindi, yung pusa, yung kuting, napulot ko talaga yon. And inalagaan yun, inailagaan sa aming pusa dito sa bahay. Pinadidi pa kahit hindi anak, talaga. Totoo yan. Yung kambing ko guys, narinig nyo. Magpastol pa ako ngayon. Patungo pa. Pastol. Guys, itong ginawa ko na pugon, imagination ko lang to ha.
Kasi kailangan ko talaga gumawa ng pugon. Kasi pag wala kaming pugon, wala kaming pera. Bayad sa utang, sa bill, pagkain araw-araw. Kaya nagtiyaga talaga ako na tapusin ito. Ito na side sa lubot ng kuan, sa dulo ng drum, sa likurang bahagi yan. Diyan ko ilalagay, ihangir yung puwet ng kuan, drum. Sa likod ko, dito ko yung kuan, pintuan ng drum. Itong bahay namin guys, masyadong maingay sa sasakyan. Daming dumadaan eh. Medyo matagal lang guys kasi pinafile ko ng maigi ng simento para di masyadong hungaw or butas yung gilid dadaanan ng aso. Mas maganda man guys kung close na close ang wall kasi mas madaling uminit, pero okay na rin din yung may leaking konti. Iinit pa rin yun sa loob pag may gatong. Pugon ni sa bingka ug dikiri nga gamay na mo magpan. Pwede pang pan, pwede po pang bingka. Rinya mo ha, malit niya mo dali. Nani ba to yan guys? Pero mo saka ra tayo. Ayan guys, malapit na. Ayan. Lagyan ko na ang kuan, sahig. Kasi para hindi mag-direct yung apoy sa ilalim. Sisirain man kasi sa apoy ang katawan ng drum. Kakainin kaagad ba, mga ilang bulan lang, buwan. Mabuslot na siya dahil sa apoy. Kaya ginalagyan ko ng simento na sahig. Diyan, para yung apoy dyan sa gilid-gilid lang lumabas. Sa saka yan, aakyat yan dan sa katawan ng drum. Dito ko yung ipatong yung drum. Ginawan ko ng dalawang parang tutoy. Suso ng paayan sa drum. Dyan ko ihangir. Sorry guys sa mga termino ko. Basta paayan sa drum. Para magkaroon ng init din sa ilalim ng drum. May space pa, init. Papasok ang init sa baba ng drum. Di ba? At bangan ko yan, dalawa dito sa harap. Yan, dalawa sa likuran yan. Yan, sa likuran. Ito, may kunting butas para blower ito ng apoy. Medyo naliitan lang kasi matigas na yan dyan eh. Yeah, importante may makatulong konti na blower. Yung papasok yung hangin ba para patuloy ang siga ng apoy. Sindi ng apoy. Ayan guys, nasa gilid-gilid lang ang lumalabas ang apoy. Yan drum doon ko ipatong ko yung drum doon. Kakat ko pa yan kasi kunan ko pa ng sukat ito. Yan, bunot
sa likuran guys, yan yung panggatong ko. Bunot lang ang pangluto namin. Maganda yan panggatong. Barato na. Pamimigay lang halos na sa iba. At magagamit talaga yan. Ito yung tugkaran sa aming bahay. Dito ko i-display ang paano sa puno ng mangga. Mangga sa right side ko. Guys, at least natapos ko ng baba no. So lagyan ko pa ng dalawa na paa dito sa harapan para yung drum hindi mag-rolling. Ayan no, patong ko na. Ayan. Nilagyan ko na ng wall sa likuran. Kasi yan na yan guys, ang haba ng dito sa door ng drum at sa likuran. Sinukat ko na yan guys. Tama na yan. Papakain ko na lang yan sa ang drum para masyadong matibay. Para hindi talaga gugulong. Pakain ko yan sa simento at bato na patay. Yan ilalim guys oh. Pwede papasok ang init dyan. So mainit din yan. Mainam talaga ito guys sa gawa ng bread. Yan sa likuran guys. Oh. Konti na lang. Tapos ko na yung wall sa likuran. Maganda ito pang luto sa bread guys. Tinapay. Sa bingka, kailangan butasan na yung ilalim mo guys. Oh. Yung sahig na simento, butasan niya na malaki dyan. Para kung sa bibingka, para may papasok na init din dyan. Pero kung pan, wag nang butasan. Ang lulutuin kung pan. Yan, sa likuran. Oh. Yan. Yung mga kunting-kunting butas-butas. Tinapakan ko yan ng simento na spiso yan guys ha. Spiso. Konti na lang. Ilalampas ko lang yan ng konti sa drum. Para sa ibabaw din ma-filean ko yan ng atip na simento pa rin at bato. Ma-filean ko pa rin. Wait lang guys ha kay makita nyo yan ngayon. Taod-taod. Ito yung banda sa ilalim is lagyan na ng apoy. Mga panggatong dyan. Sisiga dyan. Sisindihan dyan. Yan o, may kompleto na ang paa sa drum ko ha. Di na yan gugulong. Saka naipit na yan sa likuran ko na ginagawang wall. Yung puwit ng drum na pakain ko yan sa simento. Yung bata ko tingin para maging marunong din sa paglaki nila. Kaya natapos ko yung sa likuran. Wala nang butas. So ilalampas ko lang ng konti para sa sa atip ng drum. Ayan ang gilid. Ang gilid ko na lang hindi pa natapos. Pusin ko muna yung gilid bago sa atip sa drum. Kailangan din guys yung sa atip, lalim ng atip, babaw ng atip, no. Ibabaw ng drum, may space din yan between sa drum at atip na simento sa aking pugon. Yan. Kita na yan, taod-taod guys.
Video ko. Yan guys, sa loob guys, oh. Ganda na guys, no? Itong loob guys, gawan ko ng, weldingan ko na yan ng hunos. Or hunos ng tray. Mga 3 hunos siguro. Ano yan sa Tagalog yung hunos? Skeleton guys pa, para ang plancha doon ko ipa-file. Ayan, naggawa na ako ng wall guys. Kailangan din sa side by side na wall, may space guys ha. Kaya paano makapasok ang apoy, ang init ng apoy sa ilalim patungong sa taas, di ba? Yan guys, oh, distansya yan sa katawan ng drum. Mga zero guys, mga kalahating dangaw. Ano, dangkal. Kalahating dangkal ko siguro. Or sa mga bata, isang dangkal. Yan guys. Kailangan matibay na pag-file guys para tumatagal siya guys ba. Okay lang yung may leaking konti, okay lang yun. Tayo may may mga usok ba mo lumabas sa katawan sa inyong pugon dito. Okay lang yan, ang importante konti lang. Parang init at palaging nasa loob. Mas maganda man yan din may leaking. Yung lumalabas ang apoy. Kasi parang blower din yan. Para hindi yon kakrack yung katawan ng simento ba, ng pugon. Kalabas ang konting init na kuhaan. Ay, kung masyadong mainit sa loob, then din malakas din ang pressure ng init dun sa loob. So pag umulan, may tendency na kakrack. Ayan, sa likuran yan guys ha. Natapos ko na halos sa likuran. Sa konti-konti na lang, matakipan ko na yung drum ko. Kuan pala guys, pag nakagawa na ka ng wall, side by side at saka sa back, patigasin mo muna guys, o pabukasan mo muna ang atip, ha? Ang atip na kuan. Kasi kailangan yung wall niya matigas na kasi foundation yan eh. Ganyan no. Pag matigas na yan, pwede na yan lagyan ng atip sa babaw ng drum. Yung mga bato-bato guys, maglagay kayo ng, mahirap yan ng walls no, di ba? Maglagay kayo ng bato diyan sa ibabaw ng simento, 2 lang dito sa harap at sa kalikuran, 2. Para i-cross pala guys. 2 sa harap, 2 sa likod, isa sa harap, isa sa likod. Sa gilid isa, 4 lahat, gilid-gilid isa. Para doon, para foundation yun sa kuan guys, sa wall, sa atip. Hagsa man yung kuan guys. Yung ilagay mo na simento sa taas, kailangan may kasama bato. So mabigat yun, di ba? Kung wala yung foundation na mga 4 na bato nga sinabi ko, didikit yung simento at saka bato sa drum. Ang tendency, walang space sa ibabaw, di ba? So yung 4 na bato, ang purpose doon para magkaroon ng space sa ibabaw ng drum, between sa atip ko na simento at drum, di ba? So makita nyo rin guys, sinamahan ko pa yan ng mga bunot yan, bunot sa lubi niyog. Yung panggatong ko guys, pinatong ko diyan sa ibabaw ng drum. Para paglagay ko ng simento at bato na atip, hindi babagsak. At saka yung bunot, pag takuban na yan, takipan na yan sa ibabaw,
Eh, pag magpaapoy na ako sa ilalim or magluluto na ako, buboyluhan ko lang yung ilalim, yung bunot sa ibabaw, konti-konti, masusunog din yun. Diba? Pagkatapos masunog yung lahat sa ibabaw, saka na magka-space. So, mapapasok, ano na yan aabot ng init doon. At saka, yung panghaw doon din sa ibabaw, kailangan guys, yung bunot pinatungan ng panghaw, masunog din kasi doon lalabas ang aso. Dahil lalakas ang apoy. Or ang init lalabas. Ang usok lalabas doon sa panghaw. Ang init doon sila sa Bisaya yan, magtapok guys ba? Ang init doon ba? So, daling maluluto ang ibabaw na hunos sa bread mo or sa niluto mo. Ayan, bunot guys oh. Pang foundation yan guys para hindi hahagsa yung atip ko na simento at bato. Mabigat lang din yun, di ba? Pag wala yung bunot, didikit yun, wala nang space. So, ang purpose na yung bunot, para hindi hagsa yung simintong bahagi. At saka kung gagamitin ko na ito, masunog man yan guys. Pag may apoy na sa ilalim. Diyan sa sentro talaga guys, diyan ang butas ng panghaw ko. Kailangan guys, sa sentro talaga ang panghaw kasi kung ibutang nyo sa harapan or sa likuran bahagi, ang init guys, doon lang sa likuran kung saan nakatayo ang panghaw. Kung sa harap, doon din. Ang resulta, doon lang din ang mas daling uminit or daling maluto, mapaig. Kaya para pantay, sa sentro talaga guys. Yan sa karton guys ginawa ko pa ng karton. Pero kailangan guys, yung sa panghaw na side sa sentro, butasan nyo yung karton guys Butasan nyo yung karton. Para lang sa panghaw din. Para kung mag-apoy na kayo sa ilalim, maggatong na kayo, lalabas din ang aso doon sa panghaw. Kasi kung hindi yan butasan yung karton, ang resulta hindi lalabas ang usok. So mag-backfire yan pababa. Matagal din masunog yung karton guys kasi napalibutan man ng bunot. Kaya kung maglagay na kayo ng panghaw or matakipan na ito ng simento at bato na patay, panas, hindi hagsa may karton. Ayan guys, sinabi ko na lahat guys kung ano ang dapat gawin. Maganda talaga ang luto nito guys. Basta gagana yung panghaw. Take note butasan yan sa sentro ng karton. Yan, diyan ipatayo natin yan. Diyan natin patayo ang panghaw. Yan guys pinatayo ko na ang panghaw guys. Ayan guys, napatayo ko na ang panghaw. No. Diyan ko ipatayo guys. Kailangan pala guys, ang panghaw may foundation na bakal guys. Kasi lata. Sin lang yan guys na manipis. Yung panghaw ko. Ayan, sinuloob ko dyan. Para
pag maghangin hindi madaling tutumba talaga. Yung foundation na bakal ko guys, winildingan ko yan ng pa-cross sa paa ng akong ng bakal. Gi-cross ko na welding bakal para hindi yan tutumba kaagad. Cross. Saka ko na nilagyan ng simento na minasa. Saka yung pagsuloob ko yan guys sa panghaw ko, may kasamang simento yan guys kasi yung foundation ko sa panghaw, dalawang dangkal. Paano nyo guys, payat yan guys. Kaya sinamahan ko yan sa loob ang panghaw ko ng simento para pag tumigas guys, hindi wangwang. Ayan, hindi maluwag ba. Kailangan fit. Okay guys, dito na naman tayo sa pintuan ng aking pugon. Yung puwit ng pugon at saka baba ng pugon, yung bunganga ng pugon ba, yung kinat ko, ginawa ko rin na pintuan. Yan din yung pintuan. Take note guys yung pag gawa ko ng wall guys, pinatabanan ko yan ng mga kabilya o bakal guys. Pinatabanan ko diyan sa dalawa dito side, yung inispatan ko na welding. Dalawa up and down. Pinasama sa simento guys ba, para hindi luluwag. Yung pag-file ko noon sa wall, sinama ko na yan guys, so matigas na yan. Ang ginawa ko ngayon, ginamitan ko na ng lock sa handle at saka yung pag close ng door. Kailangan talaga guys yung pag lock mo, pag sirado mo, kailangan fit talaga doon sa dito banda sa kaliwa na bahagi sa wini-welding ko. Kailangan may buho dyan, ay butas ba para papasok yung lock. Para pag sirado mo, fit talaga, close talaga. Pwede man din guys, pag punta kayo dito, kung maglibog mo sa portahan o guguluhan kayo ba, punta kayo dito actual, kasi hindi kaya ko marunong mag-Tagalog ay. I-explain ko sa inyo kung interesado kayong magpaturo. Itong yung window ko, fit na fit yan talaga. Yan tapos ko na yan guys. May handle na yung pintuan ko. At saka yung panghaw ko, matibay na yan guys. Hindi yan tutumba basta-basta. Simento, bakal, ganyan. Ito yung handle ko guys sa close at open sa pintuan ng pugon. So ang ilalim lang ang wala pang pinto. Hindi yan alternative niyo muna. Kung hindi pa kayo makaimo ng pintuan, yung mga bakal-bakal diyan, yung isang point ng drum ko, diyan ko tinatatakip sa ilalim. Ginawaan ko lang ng paraan, dinudok-dok ko para mag-fit din sa baba na pintuan. Okay, tapos na guys. Ito, pwede na to yung lutuan guys. Ay, pala, ang hunos ko sa lalagyan ng plansa or lulutuing bibingka ba or lulutuing tinapay, di ba? Kailangan mahunos diyan. Dalawang hunos yan ginawa ko sa gitna at saka ibabaw. Yung sa baba wala pa.
gawan ko na lang sa ibaba ng kwan. Parang patungan din ng ano, luto. Ng tray or plansa. Yan, kinat yan kasi gawin ko hunos. Kada hunos guys, sa bibingka namin, 50 pesos or 48 pesos ang mapapasok sa gitna at saka sa ibabaw. 50-50, 100 lahat. Ganun din sa bread. Take note guys ha, pag magluto kayo ng lechon, pwede din ito guys, pang toasted. Lechon biek, kana makasya lang kung taas. Pwede man putulin ng katawan kung taas ang baboy nyo. Yan. Papatong lang dyan sa loob. Parang kayong mga lechon belly ba? 2 lechon belly or 4 na lechon belly ha. Ang maluto dito, 6 pala na lechon belly. 6. 2 sa taas, sa gitna 2. Sa gitna pwede 3. At saka 2 sa baba. So mga 7 na lechon belly pwedeng lulutuin dito sa loob ng drum. Saka masarap ang luto guys. Perfect talaga ang distribution sa init ng apoy. Paikot-ikot lang sa katawan. Meron din sa baba. Pinakita ko kanina guys yung mga paa sa baba ng drum. Paa ng drum. Nakapag-aral pala ako guys ng welding. Welder. Welder pala ako since 2017 guys. Nag-aaral ako doon sa gym ng ano guys, tong Riverside, Calinan District, Davao City. Barangay Riverside, Calinan District, Davao City. Doon ako nakapag-aral ng 6 months guys. Ito ang natapos ko guys. Then meron din akong nabili na welding. Sa hindi pa ako welder guys, hindi pa ako nakapag-aral. Nabili ko na tong welding machine ko 2016. Ibubulgar ko na lang din kung saan galing yung binili namin na pera sa aming welding machine. Yan guys, kay panalo ko sa Golden State. Panalo ko sa Golden State Warrior guys. Addict din ako sa NBA. Pero pangit yang sugal guys ha. Pababayarin ka rin sa panahon. 2016 ko yan nabili. Mga 22 hanggang 2024 guys. Minalas na ako dyan. So nakabayad din ako sa mga panalo ko noon. Pero at least may gamit ako guys. Pero magaling talaga ang Panginoon guys. Isipin mo 2016 ko pa nabili ang welding machine. Dayon 2017, may friends ako sa pedicab na nag-aanyaya sa akin na hindi ba daw ako mag-aral ng welding. Ang laking saya ko noon guys na binalitaan ako niya. Kasi may welding machine na ako eh. Then makapag-aral pa ako ng libre. Kalayo ka na yan. So ginagrab ko talaga yun guys, kaya 2017 welder na ako talaga guys. Ayan, natapos ko na guys. May pintuan. Dito ko gatong dito ako manggatong. Ayan. Take note guys yung siminto na sahig, pwede kung magbingka kayo, butasan niyo lang ng 2 yata. Sa likuran at saka sa harapan. Sa gitna lang banda. Para papasok yan ang init. Kasi ito ideal for tinapay lang talaga ito guys.
Ideal for tinapay. Kay yung tinapay guys, dali lang mainit. Ayan o, nakagawa na ako ng hunos guys. Ayan o. 50 pesos yan sa ibabaw na bibingka or bread. 50 pesos sa gitna. Then sa ilalim din, sa gitna, 50 pesos na mas pasok dyan na bibingka. Dito sa ilalim, gawa kayo ng parang cut tray ng sa baba na version. Pwede din makaluto dyan. Mag-welding ako para sa baba. Parang cut tray sa bibingka or bread. Para mapatong lang din yung plansa ko. Ayan, may door na. Ayan. Fit na fit yung door ko guys Ginawan ko ng paraan yan. Walang leaking yan guys. Di papasok ang usok dyan. Galing sa baba, hindi papasok dyan. Yan, may pangaw na. Plito na guys Ayan guys. Sinindihan ko para mag-heater kasi sampulan ko yan na luto ng bread. Bread muna guys. Yan, pinaheater ko na muna yung ilalim. Ayan. Wala pang duro yung sa apoy ko. Sana kung magagawa kayo nito, lagyan niyo talaga ng door. Yung sa akin, meron akong nire-reserve dyan. Yung isang point ng drum ko. Dyan ko i-close. Weldingan ko yan ng handle. Or dikdikin ko yan para ma-fit. Gawing square na maliit. Na ma-fit doon sa bunganga ng gatungan ko. Ayan gandang. Okay guys, ito yung pinakaunang naluto namin guys sa aming ginawa na pugon. Pugon na ginawa. Masarap to guys Ayan pugon na luto na tinapay. Bili na kayo sa amin guys. Ayan ang ganda-ganda. Masarap pa to guys at saka malaman. Walang hangin Malaman ang aming pan, aming tinapay. Saka masarap, malaki, at lutong pugon. Salamat guys. So, i-subscribe. Goodbye.